Ngayon, pag-uusapan natin ang nakakakilabot na Japanese horror game na Shinkansen Zero. Biyahe sa isang bullet train sa Japan na hindi natatapos at may mga ending na magpapaisip sa'yo na kung buhay ka pa ba. Ako nga pala si Dark Vexel. Welcome sa channel ko kung saan ang mga horror games at creepypastas ay aking ikukwento at i-uncover. Simulan na natin ang kwento. Isang hating gabi, sumakay ang ating bida sa Shinkansen Zero patungong Tokyo. Pagod na pagod siya. Iniisip lang niya ay ang makauwi na. Ngunit hindi niya alam, ang tila simpleng biyahe na ito ay magdadala sa kanya sa isang nakakatakot na karanasan na hinding-hindi niya malilimutan. Ang tren ay walang halos kalaman-laman at hindi din makita sa mga bintana ang labas nito. Purong kadiliman lamang. Dito ay napansin niya ang isang lalaki na natutulog. Halatang pagod na pagod mula sa trabaho. Hindi kalayuan, may nakita siyang magkapatid na magkatabi. Tinitigan siya ng bata na parabang may gustong ipahiwatig. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa susunod na bagoon. Ngunit nagulat siya nang muli niyang makita ang natutulog na lalaki at ang magkapatid. Sa pagkakataong ito, nagsalita na ang bata at ang tinig nito ay parang normal lang ang lahat. Tinanong siya ng bata kung paikot-ikot lang din daw ba siya. Parang yung ginawa niya sa'yo. At sa hindi inaasahang sandali, nag-aya ang bata ng tagu-taguan. Ngunit ramdam niyang hindi ito basta laro lamang dahil kakaiba ang mga nangyayari. Ang rules sa kanilang tagu-taguan ay kapag may nakita kang kakaiba, dapat kang tumalikod at pumunta sa pinakaunang bagon para pahintuin ang tren. At sa huli, bumulong ang bata sa ating bida. Magkita tayo sa huli. Huling hantungan. Dito ay napagtanto na ng ating bida ang mga nangyayari. At sinaalang-alang ang mga sinabi sa kanya ng bata sa kagustuhan nitong makaalis sa unang bagoon na kanyang nadaanan. May nakita siyang taong nakaupo na tila ba'y nasa loob ng upuan ng tren. Sa mga sumunod na bagoon, nakakita siya ng isang bag na may lamang tao. Isang babaeng umalis mula sa poster at naging totoong tao. Wala itong kibo at nakangiti lang habang nakatitig sa ulirat. Mga matang parang demonyo ang nakamasid mula sa labas ng tren. Nanlilisik na mga mata ng pusa. At isang lalaking tila hati ang katawan na sumisilip mula sa mga ilalim ng upuan. At sa huling dalawang bagon na kanyang nadaanan, napunta siya sa isang bagoon na wala ng kahit isang upuan. Doon nakita niya ang lalaking kanina'y natutulog lamang ngayon ay gising na at tahimik na nakatayo. Ang mga tao na kanyang nakikita ay hindi makausap bukod sa batang nakipaglaro sa kanya na tila mga patay na dekorasyon sa loob ng tren. Sa sumunod na bagon na kanyang dinaanan, tila ba'y nasa ilalim na ito ng dagat. Unti-unting nagkaroon ng bitak ang mga bintana dahil sa matinding pressure at biglang rumagasa ang tubig papasok. Nilamon ang buong bagoon sa pagbaha. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, ni isang patak man lang ay hindi tumagos sa kasunod na bagon. Isang bagay na imposibleng mangyari. Akala niya'y tapos na ang lahat sapagkat iyon na ang panghuling bagoon. Sa kabutihang palad, ni isa mang pagkakamali ay hindi siya nakagawa at lahat ng mga anomalya ay kanyang nakita at naiwasan. Sa pamamagitan ng pag-turn back, bigla niyang muling nakita ang bata sa CR at sinabi nitong kalahati pa lang ang kanyang nararating papunta sa conductor's room kung saan naroon ang preno para pahintuin ang tren. Ipinaliwanag ng bata ang bagong mga patakaran. Kapag nakakita siya ng anomalya, kailangan niyang magpatuloy sa unahan at huwag nang bumalik. Ngunit kung 3 beses siyang magkamali, hahabulin siya ng multo at mapipilitang bumalik sa simula sa hulihang bagoon. Ngayon, nagpatuloy na ang ating bida sa green car ng mga business class na pasahero.
Pagpasok niya sa unang green car, normal pa ang lahat. May babaeng abala sa kanyang laptop, isang lalaking may kumikislap na berdeng mga mata, isang train attendant na nag-aalok ng pagkain, at isang pasaherong maingat na isinasabit ang maleta sa overhead. Tila ipinapakita lang ng car na ito kung ano ang dapat na hitsura ng isang normal na tren. Gaya ng naunang bagun o car at patungo papuntang susunod na green car, nakasalubong niya ang isang matandang lalaki. Sabi nito, baka hindi ka tao lalo na at nakasuot ang bida, pero napansin din niyang kakaiba ito kumilos. Hindi gaya ng iba. Nang mabanggit ng bida na nakita niya ang batang lalaki, saka lamang siya naniwalang tao ito. Babala ng matanda, huwag magtiwala sa mga lalaking nakasuot. Pagkasabi niyon, nakatulog ang matanda habang nakatayo. Simula noon, nag-iba-iba na ang mga sumunod na green car, minsan normal. Minsan may mga anomalies, kailangan niyang alamin kung alin ang totoo at alin ang hindi. Ilan sa mga naranasan niyang anomalya ay ang tila larong green light, red light, ngunit sino nga ba ang nagmamasid sa bawat galaw niya? At habang sinusubukan niyang tapusin ang laro, isang darumadal na may katawang tao ang biglang sumulpot mula sa upuan na matinding kinagulat ng ating bida. Paa ng pasaherong lalaki na naging troso na para bang hindi na bahagi ng isang buhay na tao. Train attendant na nagsiserve ng iba't ibang bahagi ng katawan ng tao sa kanyang tray. At isang bahagi ng green car na tuluyang nalukob ng kalikasan, mga ugat at damong gumagapang sa sahig na tila pilit nilalamon ang buong bagun. Sa ikatlong pagkakataon, muling nagpakita ang bata, ngunit ngayon wala na ang dating saya sa boses nito. May lungkot sa kanyang tinig habang bulong niyang tanong, makakaalis pa kaya tayo rito ng buhay? Sa wakas, nakarating din ang ating bida sa conductor's room at dito nagdesisyon siyang pahintuin kaagad ang tren. Paglabas niya, napansin niyang may nakakasilaw na liwanag mula sa isang bukas na pinto ng tren. Pwede na siyang lumabas at tapusin na ang bangungot na to, pero kung mananatili siya, kailangan pa niyang bumalik sa mga blue cars para hanapin yung ate ng bata. Pagkahanap niya nito, gising na pero litong-lito. Sabi pa niya, hindi niya maalalang sumakay siya ng tren. Dito, sinabi ng ating bida ang mga nangyayari. Pero nung mabanggit ng bida ang bata, bigla siyang natigilan. Tapos naalala niyang magkasama sila bago siya mawalan ng alaala. Dito nating malalaman na Oki ang pangalan ng bata. Sabi ng bida, nandun pa si Naoki sa kabilang dulo at kailangan nilang tatlo na makaalis na. Pero tanong niya, paano kung may iba pang makulong sa tren na to? Doon siya nakaisip ng plano na sabay silang tatakbo sa magkasalungat na direksyon. Tapos paandarin ulit ang tren mula sa magkabilang dulo. Baka tuluyan na nilang masira ang loop. Pag pumayag ang bida sa plano ng babae na siya sa green car, tapos yung babae naman sa blue car. Pagdating niya sa conductor's room, pagpindot niya ng button, dito bumukas ang pinto ng tren na may nakakasilaw na liwanag mula sa labas at doon na siya bumaba. Ang ending na to ay nangangahulugang yung pintong may nakakasilaw na liwanag ang daan niya papunta sa langit o sa afterlife. At dito na rin tuluyang magwawakas ang papel niya dito sa mundo natin. Pero kung pinili naman ng bida na dumaan sa blue car, habang papunta siya roon, napansin niya ang mga mantsa ng dugo na nagmumula sa loob ng CR at bigla siyang kinabahan na parang may masamang paparating. Kaya agad siyang tumalikod at doon niya nakita si kamatayan na gustong-gusto siyang kunin. Agad siyang tumakbo sa abot ng kanyang makakaya hanggang sa marating niya ang conductor's room ng blue car. At nang mapindot ng bida ang brakes, biglang huminto ang tren sa isang kakaibang lugar na madilim. Tahimik at ang mga puno sa paligid ay kulay pula. Pagbukas ng pinto, nandoon na ang magkapatid. Masaya silang makita ang isa't isa at inalok nila ang bida
na sumama na sa kanila pababa ng tren. Ngunit tumanggi ang bida. Kaya sabi ng babae ay, そうですね。来ない方がいいと思います。私たちに何が起こったか分かった気がします。心配しないでください。私たちは大丈夫です。それより、もう私たちは行きますね。本当にありがとうございました。さようなら。 At dito muling umandar ang tren at biglang nagising ang bida sa loob ng banyo ng tren. Kasama niya roon ang isang train attendant at isang doktor. Sabi nila, nawalan daw siya ng malay at bumagsak sa sahig dahil sa banayad na deep vein thrombosis o economy class syndrome. Buti na lang daw at may pasaherong doktor na naka-off duty at agad siyang natulungan. Narinig niya ang konduktor na may kausap sa telepono at nabanggit nito na may isang batang lalaki at babae na nasangkot sa aksidente. Doon lang niya napagtanto na ang tinutukoy pala ay sina Naoki at ang ate nito. At ang mga nakasalubong niyang mga tao sa loob ng tren ay mga yumao na pala. At ang tren na yon ay isang pagsubok para sa mga kaluluwang nawala na sa mundo natin kung saan sila nararapat mapunta. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ng bida, ano ang magiging mga desisyon mo? At kung nagustuhan mo ang kwento na to, make sure to like and subscribe